Pinakahuling balita po tungkol sa sunog na yan ay kontrolado ng ang apoy pero hindi pa rin idinideklarang at tuluyan ng naapula ang sunog na yan. Diyan nga sa mga warehouse na yan sa Parañaque, nandun po live sa mga sandaling ito si Pia Arcangel. Pia? Mike, alas 3:46 ng hapon, idineklarang under control yung sunog dito sa isang warehouse sa Barangay Santo Niño sa Parañaque City. Pero hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin na idedeklara ang fire out at isinasagawa pa rin ang mopping operations. Sadyang mahirap apulahin ang apoy na tumupok sa ilang warehouse sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kahit kasi warehouse ng ceramics at glassware ang unang tinupok, marami pa rin kahon at iba pang combustible materials na nakaimbak dito. Dagdag pa rito, kumalat ang apoy sa mga katabing warehouse at gusali at nakulubang apoy sa mga maliliit na espasyo. Kaya kami nahirapan dito dahil confined space kasi yan, nag-accumulate yung init, hindi kami makapasok. Plus yung usok, so hindi namin makita yung apoy. Then hanggang sa nagliyab na lang ng yung third floor tsaka fourth floor. Ang ilang katabing gusali ng Maldives Trading Warehouse, sinara muna ang opisina at sa ibang building na lang ipinagpatuloy ang kanilang operasyon. Tumawag na kami ng bumbero tapos inalarma na namin yung mga sa manager namin sa safety, sa security manager para at least alam na nila. Laking pasasalamat naman ng mga residenteng nakatira malapit sa nasunog na warehouse na hindi sila nadamay sa sunog, lalo't magpapasko na. Magpapasko, di ba? Tapos kawawa naman yung likom. Kumbaga nasunog talaga yung buong nila. Kasi mahaba din yung oras eh. Akala nga po namin madadamay po kami sa apoy. Buti na lang po talaga nagpapasalamat kami unang-una sa Diyos, pangalaw sa mga bombero kasi nga po kundi dahil sa kanila hindi po maapula yung apoy. Mike, nasa mahigit 13 oras na nga yung sunog dito sa Barangay Santo Niño sa Parañaque City. At dahil patuloy pa nga rin yung mopping up operations sa mga bombero, yung ilan sa mga fire truck kani-kanina lang ay may mga dumarating pa rin. Pinapalitan nila yung mga fire truck na kaninang umaga pa ay naririto dahil gaya nga ng sinabi ni Jay Sabale sa kanyang report, pahirapan din yung supply ng tubig dahil nasa Sucat Road ang pinakamalapit na fire hydrant. Samantala sa ngayon, nakabalik na sa kanilang mga tahanan yung mga residenteng nakatira malapit sa warehouse pero hanggang sa iyon ay hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente habang wala pang abiso ang Bureau of Fire Protection. Mike? Maraming salamat, Pia Arcangel.